Sa China ngayon, hindi armas o protesta sa lansangan ang pinakamalaking kinakaharap ng gobyerno. Ang mas delikado para sa kanila ay isang buong henerasyon ng kabataang unti-unti nang nawawalan ng gana sa sistema. Noong 2026, isang simpleng file na in-upload sa GitHub ang biglang naging viral sa Chinese internet. Kumalat ito sa mga tech workers at kabataang professionals sa loob lang ng ilang araw. Kasabay nito, milyon-milyong views din ang nakuha ng mga video na tumatalakay tungkol sa pagod, burnout at hirap ng buhay sa China. Pero para maintindihan kung bakit sobrang lakas ng impact nito, kailangan balikan kung paano nagbago ang buhay ng mga kabataan sa China nitong mga nakaraang taon. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Sa loob ng ilang dekada, mabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng China. Maraming pamilya ang nakaahon sa kahirapan, dumami ang trabaho at lumaki ang middle class. Dahil dito nabuo ang paniniwala na kapag nagsipag ka at nagtiis, siguradong mas gaganda ang buhay mo. Pero para sa maraming kabataan ngayon, pakiramdam nila hindi na gumagana ang dating formula. Isa sa pinakamalaking problema ay trabaho. Ayon sa official Chinese data na iniulat ng Reuters at BBC, umabot sa higit 20% ang youth unemployment noong 2023 bago pansamantalang itigil ng China ang paglalabas ng naturang figures. Nang ibalik nila ang data, gumamit na sila ng bagong computation method. Para sa maraming Chinese netizens, hindi na bago ng bagong statistics ang realidad. Marami pa ring graduates ang hirap makahanap ng stable na trabaho kahit may degree. Kasabay nito, bumagsak din ang malaking bahagi ng real estate sector ng China. Maraming developers ang nagkaproblema sa utang, kabilang ang Evergrande at Country Garden. Dahil dito, naapektuhan ang housing market at confidence ng middle class. At malaking bagay iyon sa China. Dahil sa kanilang kultura, sobrang importante ng pagkakaroon ng bahay. Para sa maraming pamilya, simbolo ito ng stability at financial success. Pero habang tumataas ang presyo ng properties at bumabagal ang economy, maraming kabataan ang nawawalan ng pag-asa na maaabot nila ang lifestyle na nakuha ng kanilang mga magulang. Dito naging popular ang tinatawag na lying flat movement o tangping. Simple lang ang mensahe nito. Ayaw nang sumabay ng ibang kabataan sa sobrang competitive na sistema. Ayaw nilang magtrabaho ng sobra para lang mabuhay. Ayaw nilang maubos sa overtime culture. At para sa ilan, ayaw na rin nilang magpakasal o magkaroon ng anak dahil sa sobrang mahal ng gastos. Malaki rin ang epekto rito ng tinatawag na 996 work culture sa China, lalo na sa tech industry. Ibig sabihin nito ay trabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, 6 na araw kada linggo. Kahit kinuwestiyon na ito ng Chinese courts noong mga nakaraang taon, marami pa ring empleyado ang nagsasabing normal pa rin ang extreme overtime. Para sa Chinese government, seryosong problema ito hindi lang sa social level kundi pati sa economy. Kapag mas kaunting kabataan ang bumibili ng bahay, nag-aasawa o gumagastos, bumabagal lalo ang economic activity. At kapag mas maraming tao ang nawawalan ng tiwala sa future, mas mahirap buhayin ang consumer confidence. Kaya kahit kontrolado ng Beijing ang media at internet ng bansa, mahirap pigilan ang frustration ng milyon-milyong kabataan na pare-parehong nakakaranas ng pressure at uncertainty. At ito ang mas kinakatakutan ng gobyerno ngayon. Hindi isang malaking protesta, kundi isang buong henerasyon na unti-unting tumitigil maniwala sa dating pangako ng Chinese dream. At hindi pa doon nagtatapos ang problema ng China. Bawat taon, milyon-milyong bagong graduates ang pumapasok sa job market. At ayon sa official estimates ng Chinese government, mas lalaki pa ang bilang ng graduates sa mga susunod na taon. Ibig sabihin, mas marami pang kabataan ang mag-aagawan sa iilang trabaho habang mabagal ang ekonomiya. At oo, karamihan naman sa kanila ay nakakahanap pa rin ng trabaho. Pero para sa maraming Chinese youth, ang issue ay hindi lang basta employment. Ang issue ay kung anong klaseng trabaho ang available. Ayon sa reports mula sa Chinese media at international outlets, malaking bilang ng delivery riders at app-based drivers sa China ay college graduates. May ilan pa nga na may master's degree pero napunta sa food delivery at gig work dahil hirap makahanap ng mas stable na career. At dito nagsimulang mabasag ang dating pangako ng sistema. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa Chinese students na kapag mataas ang score mo sa Gaokao, ang napakahirap na college entrance exam ng China, magkakaroon ka ng magandang trabaho at stable na buhay sa syudad. Pero ngayon maraming graduates ang nakakaramdam na kahit ginawa nila lahat ng expectations ng lipunan, hindi pa rin sapat iyon. Mas mabigat pa ito dahil sa epekto ng one-child policy ng China.
Sa loob ng ilang dekada, karamihan sa mga pamilya sa China ay iisang anak lang ang mayroon. Kaya para sa maraming magulang at grandparents, lahat ng savings at expectations nila ay nakatutok sa isang tao, isang anak, isang future, isang pag-asa ng pamilya. Kaya kapag nahirapan makahanap ng trabaho ang batang iyon, hindi lang individual problem ang epekto nito. Buong pamilya ang naaapektuhan emotionally at financially. Kasabay nito, nagsimula ring magbago ang direksyon ng Chinese economy sa ilalim ni Xi Jinping. Noong 2021, nagpatupad ang Beijing ng malawakang crackdown laban sa private tutoring industry. Ayon sa Reuters at Associated Press, tinawag ng Chinese government ang policy na double reduction na layuning bawasan ang academic pressure at gastos ng mga magulang. Pero dahil sobrang laki ng tutoring industry sa China, napakaraming kumpanya ang nagsara at libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho. Para sa gobyerno, social reform iyon. Pero para sa maraming workers at fresh graduates, bigla yung pagkawala ng career opportunities. At habang lumalala ang frustration ng mga kabataan, dumating ang pinakamabigat na yugto, ang zero-COVID lockdowns noong 2022. Habang karamihan ng mundo ay nagsisimula ng magbukas muli, nanatiling sobrang higpit ng COVID restrictions sa China. Pinakasentro nito ang Shanghai, isa sa pinakamayamang lungsod sa bansa. Noong 2022, isinailalim sa matinding lockdown ang mahigit 20 million residents nito sa loob ng ilang linggo. May mga videos ng residents na sumisigaw mula sa kanilang apartment buildings. May reports ng kakulangan sa pagkain at medical access. At sa social media, kumalat ang frustration ng ordinaryong Chinese citizens. Pagkatapos, isang trahedya ang lalong nagpainit ng galit ng publiko. Noong November 2022, isang sunog sa Urumqi, Xinjiang ang ikinamatay ng 10 tao ayon sa Chinese authorities. Pagkatapos nito, mabilis kumalat online ang alegasyon na naapektuhan ng lockdown measures, ang rescue response at evacuation. Hindi lahat ng claims online ay independenteng nakumpirma. Pero ang insidenteng iyon ang naging mitya ng malawakang backlash laban sa zero-COVID policies ng Beijing. Biglang nagkaroon ng mga protesta sa iba't ibang lungsod, bagay na napakabihira sa China. At para sa maraming kabataan, doon tuluyang nagbago ang mood ng isang buong henerasyon. Mula sa simpleng lying flat, naging mas madilim itong pananaw na parang nagsasabing, kung hindi rin naman kami makakaangat sa sistemang ito, bakit pa kami patuloy na sasabay dito? Noong late 2022, may nangyaring bagay na matagal nang hindi nakikita sa China. Libo-libong tao ang lumabas sa mga kalsada sa Shanghai, Beijing, Wuhan, Chengdu at iba pang lungsod para magprotesta laban sa mahigpit na zero-COVID lockdowns ng gobyerno. Ayon sa Reuters, Associated Press at BBC, ito ang ilan sa pinakamalalaking public protest sa China sa loob ng maraming taon. Para sa Chinese Communist Party, sobrang sensitibo nito. Dahil sa China, bihirang-bihira ang malawakang kilos protesta, lalo na yung direktang kumukwestiyon sa national leadership. Sa ilang videos na kumalat online noon, may mga demonstrators na sumisigaw laban sa lockdown policies at may ilan ding chants na tumutulig sa mismo sa CCP at kay Xi Jinping. At dito nagsimulang lumitaw ang simbolo ng tinatawag na white paper protest dahil bawal ang maraming forms ng public dissent sa China. Blankong puting papel ang hinawakan ng mga protesters. Walang nakasulat pero malinaw ang mensahe. Parang sinasabi nilang kahit bawal magsalita, alam ng lahat kung ano ang gustong sabihin. May mga reports din noon ng arrest at police crackdowns laban sa participants ng protest. Pero kahit ganoon, mabilis na kumalat ang movement sa social media bago ito higpitan ng Chinese censors. At pagkatapos ng halos 3 taon ng matinding restrictions, biglang nagbago ang direksyon ng gobyerno. Noong December 2022, mabilis na inalis ng Beijing ang karamihan sa zero-COVID controls. Para sa maraming observers, malinaw na senyales ito na naramdaman ng Chinese leadership ang sobrang laki ng public frustration. Pero kahit natapos ang lockdowns, hindi nawala ang pagod ng maraming kabataan. Sa halip, mas lalo pa itong naging visible online. Noong 2023, sumikat sa Chinese social media ang terminong full-time children. Hindi ito official category, kundi internet slang para sa mga young adults na bumalik sa bahay ng kanilang mga magulang dahil sa hirap ng economy at trabaho. Ang iba sa kanila ay graduates mula sa top universities sa China. Sa halip na magtrabaho sa corporate world, mas pinili nilang manatili muna sa bahay habang tumutulong sa pamilya o naghahanap ng ibang direksyon sa buhay. May ilan dito na ginagawang content ang araw-araw nilang buhay online. Simpleng routines, pag-aalaga sa grandparents o pagtulong sa bahay habang walang stable na karir. Hindi lahat ng kwento online ay fully verified.
pero malinaw na naging malaking social phenomenon ito sa Chinese internet. Pagdating ng 2024 at 2025, may isa na namang term na naging viral sa Gen Z communities ng China, ang rat people. Ito ay slang para sa mga kabataang sobrang disconnected na sa normal routine ng lipunan. Late gumising, halos hindi lumalabas, walang motivation magtrabaho, at umiiwas sa pressure ng society. Sa Chinese social media, naging trending ang mga post tungkol dito bago tanggalin o higpitan ng censors ang ilan sa mga hashtags. Pero tulad ng ibang online trends sa China, mabilis lang din itong bumabalik gamit ang ibang spelling o bagong variation ng pangalan. Para sa maraming analyst, hindi lang ito simpleng internet humor. Reflection ito ng mas malalim na anxiety sa economy at future ng bansa. Habang mas maraming kabataan ang nawawalan ng gana, mas humihina rin ang consumer spending at economic confidence. At habang humihina ang economy, mas lalong nahihirapan ng bagong graduates makahanap ng opportunities. Isang cycle na paulit-ulit lang umiikot. Noong late 2024, lalo pang uminit ang usapan matapos mag-viral ang comments ng Chinese economist na si Gao Shanwen sa isang investor conference. Ayon sa reports ng international media, sinabi niya na maaring mas mababa ang totoong economic growth ng China kaysa sa official numbers na inilalabas ng gobyerno. Mahalagang sabihin na hindi independenteng nakukumpirma ang lahat ng claims tungkol sa tunay na unemployment figures sa China. Pero ang naging kontrobersyal ay dahil bihirang-bihira para sa isang Chinese economist na magsalita ng ganoon kadirekta tungkol sa economic concerns ng bansa. At para sa maraming Chinese youth, mas lalong lumakas ang pakiramdam na may malaking disconnect sa pagitan ng official optimism ng gobyerno at ng realidad na nararanasan nila araw-araw. Isang kilalang Chinese economist na si Gao Shanwen ang nagbigay ng matinding pahayag tungkol sa kalagayan ng kabataan sa China matapos ang pandemic. Ayon sa kanya, may lumalalim na agwat sa pagitan ng mga nakatatanda na mas stable pa rin ang buhay at ng mga kabataang mas hirap sa trabaho, oportunidad at direksyon sa buhay. Isa sa kanyang linyang mabilis kumalat online ay ang paglalarawan sa kabataan na parang pinatay ang ilaw at kumakain na lang ng noodles, isang Chinese lang na tumutukoy sa taong sumuko na sa pressure ng buhay. Ayon sa reports ng international media, mabilis ding inalis online ang kanyang speech matapos itong mag-viral, kasama ang ilang posts at accounts na may kinalaman dito. Para sa mga observers, nagpapakita ito ng sensitibong limitasyon sa public discussion tungkol sa ekonomiya sa China. Kasabay nito, lumalalim ang usapan sa tech industry tungkol sa AI at trabaho. Noong 2026, naging viral ang isang GitHub tool na ginawa umano ng isang AI product manager sa Beijing. Ayon sa MIT Technology Review, ito ay tugon sa lumalaking paggamit ng AI monitoring system sa mga kumpanya. Ang pangunahing issue, maraming workers ang natatakot na ang data ng kanilang trabaho ay ginagamit para bumuo ng AI na pwedeng pumalit sa kanila. Dahil dito, ang tool ay dinisenyo para guluhin ng data na kinokolekta ng AI systems para hindi ito maging reliable. Para sa ilan, protection ito laban sa automation. Para sa iba, isa itong uri ng sabotage. Pero mas malinaw ang mas malaking larawan. Lumalalim ang tensyon sa pagitan ng kabataang naghahanap ng seguridad sa trabaho at ng mabilis na pag-usbong ng AI na nagbabago sa labor market. Kasabay ng lumalaking frustration ng kabataang Chinese, may isa pang trend na kumakalat online, ang tinatawag na run philosophy. Sa Chinese internet slang, ang salitang run ay wordplay na tumutukoy sa pag-alis o paglabas ng bansa dahil pareho itong tunog sa salitang may ibig sabihing profit o makakabuti. Sa madaling salita, para sa ilang kabataan, ang run ay simbolo ng ideya na mas may pag-asa sa labas ng China kaysa manatili sa loob nito. Sa iba't ibang online forums, kumakalat ang mga detalyadong guide tungkol sa kung paano makaalis ng bansa. Mula sa student visa sa Japan, work pathway sa Canada, hanggang sa tech program sa Singapore. May mga diskusyon din tungkol sa requirements, interviews at legal processes sa immigration. Kasama rin dito ang praktikal na usapan tulad ng paglipat ng pera sa ibang bansa na mas humigpit sa China dahil sa capital control rules. Ayon sa mga policy reports, may mga limitasyon at monitoring sa cross-border transfers para maiwasan ang capital flight. Dahil dito, mas naging komplikado para sa ordinaryong Chinese citizens ang paglabas ng funds o pag-establish ng buhay sa ibang bansa. Ayon sa mga observers, ang ganitong usapan ay nagre-reflect ng mas malalim na uncertainty sa loob ng bansa. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa long-term future.
Sa mga trending discussions, ang Canada, Japan at Singapore ang madalas na binabanggit na destinations para sa skilled workers, habang may ilan ding tumitingin sa ibang emerging options tulad ng parts of Europe. Ayon sa mga analyst, hindi ito simpleng migration trend lang, kundi indikasyon ng mas malawak na brain drain concern. Sa official stance ng Beijing, ang ganitong run philosophy ay tinuturing na negative o unpatriotic narrative. Pero para sa maraming kabataan, ito ay hindi tungkol sa politika, kundi tungkol sa paghahanap ng mas stable na buhay at oportunidad sa labas ng kasalukuyang sistema.